sa atong Dios na makagagahom na in spite of so many trials nga atong nasinati, atong na-experiensyahan sa tibok tuig sa 2020 na ay bagyo, linog, unsa pa nga mga katalagmanan, everything, crisis in life, labi na ang problema sa COVID nga until now nagsasagupa lang gyapon kita sa kadaghan nga mga trials nga ato gyatubang sa tuig 2020. Salamat sa atong tigbalantay ang atong makagagahom nga every day, every hour of the day, every day of the week, every week of the month, every month of the year, kita gipoprotektahan sa atong Ginoo. Okay, Angel Dalumpinis is also watching. Lisa Farmer Garcia, how are you? Happy New Year! Kang Inday, nasa ka ba day dapit sa Taiwan or sa China? Okay. Og sa tanan nga atong mga friends, ha? Okay. It is because today pula ang kalendaryo. Rizal Day karon. Ang mga may pangalan og Rizal, ilang birthday karon. So, happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang birthday karon. Special mention to my friend kang Doc Richel Naputo nga nag-celebrate sa iyang kadlawan karon. Siya, you are in Taiwan pala si Lisa. Okay. Ang atong panahon karon mga kagalaan, kanang mapalad kita kay wala tay na eksperyensyahan nga mga weather disturbances, mga bagyo-bagyo, ulan-ulan. Usahay, mo taligsik, but not, natural man dito kaning ingon-ani nga bulan ang amihan. Pero very fair, very fine ang atong weather condition, watay mga weather disturbances karon nga mga adlaw. Unta mahuman ang tuig 2020 nga wala na yung mga low pressure nga moabot, wala na yung mga bagyo, and the days and the years to come. Oo. Pag-greet po sa akong cousin nga si Razel Quijano. Birthday daw. Happy birthday kang Razel Quijano. Greetings from your cousin, Lisa Farma Garcia. Okay. Diya sa atong live streaming sa Facebook, kung adun na mo'y gusto i-greet, kay hapit na ang New Year, you may greet. Pwede po mo makapag-greet sa cellphone. Ay, sa pakay, puno ni nga akong cellphone. Ako ning pang-ibanan sa akong mga inbox. Ako ning pang-delete. Pwede ka mo pag mga naminaw diya sa radio, pwede mo makapag-participate ipinagi sa pag-text cellphone number 0906 146 4682. O pwede ka mo makapag-greet, makapadangat sa inyong greetings. Labi na karon kay kanang ay gi-remind di ay ha. Gi-remind sa atong interagency task force nga karong New Year kanang kumahimo ayo ta pag kanang pag pundok-pundok ang atong celebration. Kumbaga mahimo, kung mahimo, let us just limit into a family gathering, ang immediate family lang. Kay kuyaw lagi ka nang magpundok-pundok kita na ang virus. Oo, pasensya na sa mga ninong, mga ninang, mga kumpare, uncle, auntie, kung kanang naayuban nga mga families nga strictly ang celebration is for the family, immediate family only, si nanay, si tatay, mama, papa, mommy, daddy, ug mga anak in the family. Kay total kung wabitaw threat, mga kaigalan, na ang threat, kung wabitaw threat, okay raman kita mag-celebrate with peers and friends. Mga kabarkadahan, mga kabatchmates, mga kapartidusan, mga cousins, it's fine, it's okay. Kung wala ang threat ni ani nga COVID virus. Labi na karon kay kanang nangangamba kita kay naanapoy bago nga variant sa COVID nga tigang daw sa United Kingdom, sa UK. Kaning new variant sa COVID mas madali daw ang very contagious daw kini siya, madali daw kini siya makatakod. Mo gibantayan sa atong National Interagency Task Force sa pagkakaron. In fact, pinagbabawal na nga ni may report nga ni diri nga ang aside from the United Kingdom, si President Duterte nag-approve sa travel ban sa 18 ka mga nasod
nga og sa mga special administrative region nga na ay mga na-report nga may mga new variant sa COVID cases, new COVID-19 variant as of today, December 30. Oo, until January 16. Okay. Pakigreet sa akong igso, Josie Sinanggote Avestruz. Yes, birthday niya karon. Kang Wilmar siguro ni loving wife, kang si Josie. Yes, happy birthday kang Josie Sinanggote Avestruz. Happy birthday, ma'am. Ha, again, to Josie Sinanggote Avestruz. Happy birthday. Greetings from your cousin, kang James Machete Sabundo. Dagan ang nagbi-birthday karon si Josie, kung nababae, Rizalina. Ha? Kay Rizal Day karon. Ay, kang Isal Day, birthday po ni Isal karon sasaulog po diya sa iyang kadlawan karon si Isal. Okay, you may greet your friends sa Facebook kay kaning panahon karon sa pagpadangat sa mga greetings. Oo. Okay. Ay sa dagan na. Again, the number to text is 0906 146 4682. Sa mga naminaw diya sa mga kabaranggayan, I appreciate your obedience. Yeah, wife ni Wilmar, si Josie. Yes. Councilor Ophelia Espina is also watching. Hi, hello, Councilor, Konsyala. Happy New Year. If you would like to greet sa inyong mga gusto na i-greet, pwede ka mo makapag-greet diya sa atong Facebook live streaming kay atong basahon. Higayon karon nga makapagpadangat kita sa atong mga greetings. During the time of New Year daw, ingon sa atong mga authorities, we can express our greetings ngadto sa atong mga kapartiduhan. Pwede makita mag video chat live, ha? O video chatting live. You can greet your friends anywhere in the world. May tungod sa atong kaning technology sa pagkakaroon, pwede naman kita makapag-communicate kung diin bisan nga parte sa Pilipinas just to greet. Ang iwasan lang nato karon lagi, and it's being reiterated nga bawal lagi ka nang, unlike sa before nga Christmas and New Year nato nga celebration nga magpundok-pundok kita, magkantahan, magsayawan, mag-inuman, kainan, and anything that we do fun. It's different nowadays, mga kagilaan, kay we are facing the threat. Nag-atubang kita sa kaning danger sa virus. Ang virus, madali kayo, gamay lang ako makatakod dayon. Og sa pagkakaroon gani, ingon sa mga health authorities, dagan ng mga asymptomatic. Wala ba'y mga sintoma? Di ka kakasabot nga, mga carriers na dahil ni sila. Especially ang mga bata, ang mga bata and the old ones, kanang mga vulnerable, may mga comorbidities, kanang may mga sakit na daan ba? Diabetes, hypertension, kana sila mga vulnerable, kanang mga aged na, kanang mga idaran na nga, kanang weak na ang ilang resistance, ang ilang immune system, madali lang kana sila in taon magluya. So, kanang palanggaon nato ang atong health, that atubangon nato ang bagong tuig 2021, that we are healthy and very strong. Ay para maging masaya ang tibuok tuig that is to come and the years to come. Oo. Delikado karon mga kaigalaan. Worldwide na po yung threat kaning bago nga COVID variant. So effective today, December 30, it was approved by the President Duterte sa travel ban. Imagine sa 18 ka mga nasod, aside lang sa United Kingdom, may mga na-report na daw na nagkalat na po kini nga bagong variant. Pero, according to the experts, the same gyapon ni siya COVID. Mura la siya nag-ilis og kaning sinina, nag-ilis og postura. Mura po ding tao kaning COVID wise po kaning atong kaaway dili nato makitan. Pero nag-mutate siya, meaning nag-iiba ang iyang postura, nag-iiba po ang iyang kusog, ang iyang kaniyang sa tawag gani, ang virulence, nga makatakod. O mura pud siya kaning may intellect pud ning atong kaaway nga COVID. So dili kita kinahanglan lagi magkumpiyansa. We are thinking
na ay salamat na ang atong medical science nakapag-discover na sila lain-lain nga klase nga mga vaccine nga nakanahonan na kita ay salamat mag-i-end na siguro kining atong COVID-19. But sad to note that in reality, according to the international report, nanapod kining bago nga uh, o binato ko mga boxing sa last round of the fight. Goodbye na si COVID. But still, lumalaban pa. Lalaban pa. Pero kaya nga, we will not surrender. Our medical, ang atong mga medical experts, ang atong mga scientists, they will not stop until the time na talaga ma-knockdown na itong COVID-19 na ito. Imagine, these are the 18 countries nga kanang may travel ban. Lisod na lagi ka ng anha pa kita magbawal sa mga flights gikan yan nga mga nasod kung nanang community transmission. So the earlier kinanglan bahala na lang which mga kagalaan, which will we prefer, ang atong health or ang atong economy. The Interagency Task Force they said bahala na lang ang economy, basta unahon nato unsahon man ang atong economy. If we will die, if we will suffer our health. So according to the experts, we will try first to fight for our health. Later on na lang ang atong economy. Inevitably di man malikayan. Magsasuffer talaga ang atong ekonomiya. But this is it. This is the reality. Atubangon nato kini. Aside from the United Kingdom, ang Australia, basig na mo yung mga ginikanan, mga friends, nga gikan yan nga mga lugar, they cannot travel going in the country. Mga taga-Canada, Denmark, France, Germany, ang Hong Kong, Iceland, Ireland, ang Israel. Imagine kini nga mga nasod, mga kagalaan, mga advanced country kini sila that they can produce their own vaccine. Ang Israel, Hong Kong, Germany, France, Denmark, in Canada, they can produce their own vaccine, but still, it's not that easy for them to fight the virus. Mas more kita din na Philippines, kita mga Filipinos, we just belong to the third world country. Kani mga first class country kini sila. Italy, imagine, Japan, Lebanon, Netherlands in Europe, Singapore, South Africa, North Korea, Spain, Sweden, and Switzerland. 18 countries kani sila nga kanang pinagbawalan to land nga mukan mo doong sa ilang ang ilang flight from their country to the Philippines. Ang mga balikbayans nato ni ani nga mga lugar, they will be deprived. But wala tang lain nga choice but to stop this ang mga flights. Kaya anha ang number one entry point sa atong mga ports, mga airports, tanan nga mga bihayanan sa atong mga bihayador, labi na mga international flights diya sa atong mga international airports, anha ang number one nga entrance kay mura pog ning COVID, mura pog ning pasahero. Kay mukapyot man sa pasahero, sa tao, mukapyot man sa tao. Ang tao magdaan yan ng virus and that entering into our country, magkalat siya. And it's very hard na pod pag-stop, pagpugong. Ha? Malisang na pod ang atong mga frontliners, ang atong mga unsay tawagan ni mga contact tracers and everything, mga to stop, to locate kung kinsang mga nakasalamuha, i-isolate, i-quarantine, and etc. and everything ng mga protocols. So, this is the what the national government, the National Interagency Task Force, upon their meeting, mauning ilang nakita, the first thing to do is to ban. Nga dili makasulod niya ni nga variant bagong COVID-19 din sa atong nasod. While we are still fighting the old, ang tundaan na COVID-19 inside our country, hala, murat na ding nakipagbugno, tag-abuar, usahay, kanang mawala, ma-negative,
I read the post dito sa Biliran, we are zero. Ha? Zero. Na ganito kaning executive order ni Mayor Gerard kanina na ako nakuha, na-extract na ako. Salamat kay Kuyaw kanang diya sa itong mga kabarangay, di ba may mga granular lockdowns in some areas, in some barangays. But it's good to note na sa pagkakaroon, as of the moment, ATM, as of the moment, zero daw karon, zero. So let's not be complacent. Alam kita pagkumpiyansa nga, kay wa may kaning COVID case, kanang puro man negative ang mga tanan nga mga tao din sa probinsya, ang mga employees, and etc. Kumpiyansa lang kita. We go to a party, tapos magkumpul-kumpul, wala tay kaning social physical distancing. We will not wear our face mask and face shield. We will not wash our hands regularly. Pakahigayon ni COVID, isa lang ang positive, ang usa nga positive makatakod og duha, ang duha makaupat, ang upat magwalo, ang walo mag-16, magdouble, etc. Magproblema na pud kita mga kaigalan. So, let us all be obedient, let us all cooperate kung unsa ang mga mandar kanato sa atong mga otoridad, sa atong local government, sa DILG, sa atong Department of Health. Because this is not for anyone else, but this is for all of us. The safety for all of us. Okay, the advisory gikan kang sa office ni Mayor Gerard Spina, ang advisory niadtong December 27. Okay, let me just read this in toto. Mga kaigalaan, ha? All right, for those who are watching. Okay, again, for those who would like to participate in this morning's program, pwede ka mo makapag-participate pinagi sa pag-text sa cellphone number 0906 146 4682. Okay, this is the advisory. Let me read this in toto. In view of the recent developments, the local government unit of Naval, upon the recommendation of the Municipal Interagency Task Force, the following shall be observed in the barangay checkpoints of barangays, sitios placed under critical zones. Letter A, persons allowed outside the residence, ang tinatawag na APOR. Persons allowed outside of residence. Number 1, kinsay mga gitutugutan ng mga tao outside residence, mga empleyado sa publiko, the employees of public and private hospitals. Public and private hospitals, mga empleyado, they are allowed. Health and emergency frontliners, kanang mga BHERTS, NABRO emergency, medical services, mga barangay officials. Number 3, workers of medical, dental, rehabilitation, optometry clinics, pharmacies, or drug stores, they are allowed. Fisher folks, mga mangingisda, farmers, mga mag-uuma, livestock farmers, workers of agri-fishery stores, and such other components of food value chain. Number 5, workers, employees of public markets, supermarkets, grocery stores, convenience stores, laundry shops, mga labanan, food preparation establishments, insofar as takeout takeout, kanang mga food preparation establishment, insofar as takeout and delivery services and water refilling stations, they are allowed. Media establishments, para sa namo dire, mga media practitioners, mga radio stations registered with Dole and accredited by the PCOO, workers of veterinary clinic, employees of banks, mga taga-bangko, money transfer services, including pawn shops, microfinance institution, and credit cooperatives, including their armored services, they are also allowed. Employees of water supply and sanitation services and facilities, including waste disposal services. Employees of energy and power companies, employees of telecommunications companies, internet service providers, cable television providers, employees of the Philippine Statistics Authority to conduct data gathering and survey activities related to COVID-19 and the registration of and implementation of the national ID system. Mga pastor, mga pari, rabbis, imams, or such other religious ministers whose movements shall be related
to the conduct of the necrological and funeral rites. Ang kanang mga lamay, paglubong, ang mga kapadian, they are also allowed pastors related to necrological and funeral rites. Workers engaged in repair or household fixtures and equipment. Okay, so this is it. Appendum per various executive orders issued by the province and the municipality. Uniformed personnel, members of the provincial and municipal task force, barangay officials, o kadtong mga contact tracers. Okay. Requirements at the barangay checkpoint. Paminaw ka mga kagalan. Workers of private establishment should carry with them workers pass, valid ID. Sa mga nagtatrabaho sa mga private establishment, kinanglan magdala ka mo sa inyong ID o kaning workers pass. Sa mga government employees, may opisina karon kay kaning Rizal Day. Office ID, valid during the office hours, exit or entry during no office hours are not allowed. You're not allowed karon kay no office hours. Ang mga frontliners, siyempre, ang ilang office ID. Okay. Giri-require an HQP ha? Di ba? Kanamdum ka mo sa HQP. Ang household quarantine pass is required to all persons outside residence who does not have the requirements listed above. Katong walay mga ID, mga valid ID. Why government ID? Why ID sa mga private establishment? You have to bring along with you your HQP. Kung may mga importante nga to yung mga gawas na balay, mga to sa merkado, mga to butika, mga to bangko, nga mga essential nga mga tuyo nga gumugawas sa balay. Kinanglan magdala mo sa inyong home quarantine pass. Okay. Kaning mga critical zones, unsay mga tinatawag na mga critical zones, sa Barangay Larasabal, the total lockdown will be lifted at 5 a.m. of December 28. Ginlift na ang total lockdown sa Barangay Larasabal. So, Barangay Larasabal, you're already free. Wala na mo'y lockdown. Phase 1 and Phase 2. Diya sa Community Mortgage Program, CMP area. Diya sa Sitios Tanglad. Okay. Will continue to be placed under critical zone until January 5. Okay. January 5 pa ka mo, 2021. Barangay Agikikan, total lockdown will be lifted 5 a.m. December 28. However, Rosales compound will continue to be placed under critical zone until January 5 to complete the one quarantine cycle. Sa Barangay Talustusan, will continue to be placed under critical zone until January 5. Okay, it's very clear. For the implementation and compliance of all concerns, signed, Municipal Mayor Gerard Espina. Okay, ang atong takna, 32 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang yapon kamo sa atong tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Okay, mayong buntag, greet na ko, taga Sampaw, Almeria, na naa sa hard lockdown karon. Musunod doon tata sa protocol para mahuman na ni ato lockdown sa mga nagbantay diya sa border. Ayaw i-tolerate ang dili pwede, dili jud. You are in uniform to implement the maximum health protocol. Gikan diri sa housing Abria Village diya sa Almeria, Sampaw. That is true. Kung dili ito good, let us all be obedient. Para mahuman na ning problema nato sa kaning COVID. If we will just all cooperate, there is no problem. Mura matag kaning, basta magtinabangay lang kita, let's help one another. Mukusog ang atong puwersa. Maski, unsa pagkakusog ang atong kontra, kung kita kanang magtinabangay, dili ka daw ang atong kontra. Mura batag silhig. Kung usalagan ni katukog sa silig is weak. Pero, kung dagan na kita nga tukog sa silig, katapos all of us will be binded together. There is that we are strong. There is that might. We are strong. There is the might that we can fight the enemy. Such a good example, mga kaigalaan. Okay.
Tak na 33 o 4 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpumino lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibia sa probinsya sa Biliran. Let us all be productive inside our house, our home, mga kaigalaan, that we are staying while we are staying at home. We are advised to stay at home. Let us be productive inside our respective homes. We can do many things. Karon mga kaigalaan, hilikayan na nato ang depression. Kay kanang ang uban maburyong, ma-depressed. They cannot communicate with their loved ones. They cannot communicate kanang with their friends. Magpinuyo lang nila sa ilang tag-tag sa mga panimalay. Kanang ang uban, they are weak in their kaning mental health. Sa mental health, they are weak. Kanang let's hope na malikayan ang depression. Karon ang report lagi kanang ni taas-taas na medyo ni taas-taas ang rate sa depression rate. Kanang ma-depressed ba, that's dangerous. And it's not a joke. Dito nga ni nakakita mo sa Facebook dito sa Kabulian in Ormoc, may babae dito nga ning unsay tawag gani ning kat dito sa taas kayo nga tubo kay gibiyaan daw sa babae may postpartum siguro na syndrome bago nanganak. Tapos kanang gibiyaan sa iyang bana, gidalang yang baby, nag-attempt to commit suicide. Kaning severe depression. Mayo na lang the girl was saved sa mga rescue, pero it took 3 hours to save the girl. It's not a joke. So, one thing na maiwasan natong depression, let's be healthy. You eat good food, kaning exercise, good mental exercise, good health. You know, kung nindot ang atong panlawas, nindot po ang atong pananaw na. Let us set aside worries, kanang mga kabalaka. One technique how we set aside worries is to be confident with ourselves and be prayerful. You know, when we pray, it gives us the strength. Nakahatag nagkusog sa atong kaning lawas sa atong Pangunaw na nga maging mabaskog kita nga kanang we will not lose hope. Let's bear it into our mind that we are facing this crisis ngang uban kanang padisan pa sa kaning sa kalisod, way kwarta, way pambilin mga problema in relationship and many things that as a result it turned out to be a nahimo nga depression nga somehow pag dili na treated, dili na agapan, it turns out to be deadly. Some committed suicide because walay taon maistoryahan, walay makanang makatambag, ha? Simple technique again. If you manage to makamanage ka nga sa imong self, then you can manage your mind. How can you do it? How will you do it? Simply by praying and eating well. Kasi pag maluya ang resistance sa atong lawas, dagan lang ang musud sa atong lawas nga mga negatibo. Mawikin ang atong self, mawikin ang atong state of mind, ngang kung unsa lang atong madidecide na bubuhaton na dili kaya-aya ingon pa sa Tagalog. Look what happened kadtong kaning December 20 kadtong na nahitabo nga kadtong pagpamusil sa mag-ina. Kadtong pulis in town, if he was that strong in his decision, he should not do that. Dili ang tato niya nabubuhat. Number one, he was a policeman. He was trained. He was trained sa mga maximum tolerance and everything, how to handle in those kinds of situation. He was going to arrest the boy kay nagpabuto daw kaniglantaka. And the boy and the mother was resisting. Hasta nagkaroon ng the process, nagkaroon nagkamayad ng mga pagbalyo-balyog, mga statements, ganon. Tapos ang policeman, he was not able to manage his mental kaning anger. Wala na siya makauna kung sa'y tama, kung sa'y kuwan, basta kinapungot na lang siya. Nag-decide to kill the mother and her child. And it was, very horrific. Makaradlok itong mga kagalaan. So karon mga Pasko, New Year, bisan na kita pagkatubang sa kalisod, basta naala tayo gamay. Si Mayor Gerard gani,
We salute the mayor of Naval for distributing all, walay gipili, all Navaleños distributing nadtong Kapaskuhan og Noche Buena packs na talagang walang maiwanan. We celebrate Christmas in town. Maski dito sa mga kabaranggayan, sa mga sityo, sa mga lit-lit nga lugar, at least there is that something on the table nga pag sa Noche Buena may spaghettihon, may corned beef, kung sa kumanla din na nga masishare sa mga simple nga mga pamilya. Nga at least dili zero nga muinom na lang og tubig, matulog na lang, palipason na lang ang gabi, palipason na lang ang adlaw, nga walay taon kanang nakaon diya sa lamisa. So, thank you very much, Mayor Gerard, for your generosity, and also to the governor, especially to the congressman. Si Congressman Jerry Boy, maski holiday, nangitagod siya unsay mga kinanglanon sa mga constituents, especially for those needy, mga senior citizen, kadtong mga persons with disabilities. Nanginginano siya kanang nagpo-purchase siya kanang mga nebulizers, kanang mga tanks ng mga nga tanking gagamit dito sa hospital, and many things, mga medicines na kinanglanon sa iyang mga constituents, sa kaning labi na sa mga the poorest among the poor. We salute our leadership. Dili kita gipababayan. Okay. Now, again and again, kung we have to share, kung natay neighbor dia, kung natay neighbor nga kanang namatikdan nga taon, pabala-wala good ng karong Pasko, New Year, if you have something to share, you share it with your neighbors. Kay it is in giving that you receive. Ingon sila kanang dili may natagon mo ni mga kanang mga kuripot. Alayon pag-greet sa mga taga-Sampaw, sa pamilya Calves, Salyuman, Saligumba, Caparo, Lernato, Asombrado, stay strong, kaya natin to. Okay. Klaro ka din yung pag-text. Happy New Year, Sampawan! Kasi nag-text yung number. Okay, singabuton ta mga kagalan. We still have 20 minutes. Og sa mag-alas 12. Higayon ni karon. Pagpadangat sa inyong mga greetings sa atong Tulumanong, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. Okay, isi-share ko ninyo. Unsa ba daw kuno kining bag-o nga strain? The variant. Lalain Pansito is watching. Hello, Lalain. Happy New Year. Stay safe, Lalain. Stay safe. God bless you. More bounties to come. Happy New Year to you, Lalain, and to your family, Kang Ryan, and to the kids, and to your parents, Lalain, and to your family circle, all around you, Lalain. God bless you. Happy New Year to Lalain Pansito. Okay. Kinsa pa din gusto mag-gano. Our live streaming is open for your greetings. Okay? Gusto na ako kung tayo ni-share. Total na pamantay 20 minutes. Kanibang may tungod ba ng new variant, new strain at COVID-19? Unsa ba daw kuno kinisiya? Oo. Ang new variant daw ay Ramizes Valizer Bangabong is also watching. Hello, sir! Happy New Year sa inyo dida, sa inyong tindahan. Happy New Year. You keep safe, all of you, and the members of your family circle. Happy New Year to Ramizes Villaser Bongabong. Okay. Oo. Jennifer Kaing de la Cruz, Happy New Year to my cousin in Tacloban City. Hello, Jane. Jennifer, you're watching. Kumusta? Si Auntie Rosie, ang imong mga anak, God bless you all. More bounties, more blessings to come to Jennifer Kaing de la Cruz and to your family circle. Okay, kinsa pa na din na. Higayonon na ito mga kagalaan. Gusto ka na ako na kaning i-share kini siya nga akong na-research. Pero kay unaon sana ako siguro kaning nag-effort in the Facebook sa pag-greet sa ilang mga greetings.
Jennifer is my cousin. She's in Tacloban. Long time ago, Jennifer, na wala ta magkita. I hope you and your family are doing fine. Okay. Ang atong takna 18 minutos ug sa mga alas 12 nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong Tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Ang new variant daw sa COVID-19, 70% na mas nakakahawa kaysa sa naunang klase nga COVID-19 base sa mga report sa atong mga medical expert. Imagine ha, 70% nga mas makusog nga makatakod kumpara sa dati nga COVID-19. So duha naman ini nga COVID-19 nga atong karon, di COVID-19 nga patakasulbar og nanapay bago nga variant, new strain, 70%. So far, confident lang gyapon ang atong mga vaccine expert sa atong mga bakunang epektibo lang gyapon kini siya sa bag-o og sa daan nga variant nga virus. Henry Mercado is watching. Hello classmate. Happy New Year. Mas daghan daw ang nakikita sa mga younger age groups og sa ang bago nga strain kumpara sa unang variant sa virus. Mas maraming nakikita sa younger age groups ang new strain kumpara sa unang variant ng virus. Alright, giingon nga sa 60% sa bagong infections sa London ay gikan sa new variant da sa UK, sa London. So ning atakar na pod ang bago na pod nga variant, mga kaigalaan, ang murag nagpaka-starring na pod ni karon. Oh, sumala sa bagong report niadtong December 26, umaabot na sa 56%, 56% na makatakod kining bagong variant kaysa dati nga variant nga COVID-19. 56, unsa ni? May 56, may 70% nga mas makusog. Sige lang, basta okay. Okay. Ang ngan daw kini nga new variant mao ang quote unquote V as in victory, U as in universe, I VUI 2021 o lineage B.1.1.7. Oh, may pinagkakuan niya medical name niya sa bagong variant. Ang bagong variant, ang tulo pangkaraniwan nga sintomas mao kining mga musunod. Ang kaning bagong variant, mga kaigalana, mao daw kining mga sintomas ni aning bagong variant. Fever, hilanat, dry cough, ubo, loss of smell and taste, mawadang ka sa kaning gana sa pagkaon o sa mga pagpangamoy. Ha? Fever, dry cough, loss of smell and taste. Ang pito pang ibang sintomas sa bagong variant mao kini. Ang pito ng mga sintomas sa bagong variant: fatigue, loss of appetite, diarrhea, headache, sakit sa ulo, muscle pain, sakit sa mga kalulutan, mental confusion. See? Pito ng mga sintomas. Ala, gada, no? From 3, nahimo ng 7. Ang tulo, fever, dry cough, loss of smell and taste. Ang bagong variant, 7. Patig, kakapoy ba? Kapuyon. Loss of appetite, nawadanuga na pagkaon, diarrhea, headache, sakit sa ulo, muscle pain, sakit sa kalulutan, mental confusion. Inaasahan na gilauman nga mataas ang infections sa bagong variant sa mga bata. Gido, mga bata. Mga vulnerable good Ginoo pasaylo Ginoo, let Lord protect us from this. Unta dili ni makasulod nga new variant dinhi sa atong nasod, dagan ra patag mga bata. Mga bata, this is the report, mga vulnerable ang mga bata. It is expected nga mas madali ma-infected sa bagong variant ang mga bata. Ang bagong variant ay may adda 17 mutations na medyo mataas. Mutations, kanang pag-iba-iba niya ba? Mag-iba-iba ang iyang forma, mag-iba-iba ang iyang power, nag-mutate. Oo, nga pwede nga makaresulta sa usa ka pasyente nga may various diya sa iyang sistema sa mahabang panahon na tinatawag na long hauler.
pwede magdugay diya sa lawas. Pero wala pa daw kunong ebidensya na ang bago nga variant mas malala ang pagkakasakit sa mga tao na mas mataas ang peligro na mamatay ang pasyente kumpara sa dying variant. Kani this just from December 28 kaning from the news strain COVID 2019. But bueno kanang ayaw lata kalisang pero kaning Jerry Mendoza is also watching. Hello Jerry. Jerry, Happy New Year if you're watching. Di lang kita lagi magkumpiyansa kinanglang good permi magsulob lang gyapon kita sa tong face mask kanang safe physical distancing, hygiene, hand hygiene permi paghugas kamot, pag-iwas sa mga mass gathering kani. Likayan good, labi na karong umaabot nga New Year, ha? Again, million times that we share this to you. Pasensya na lang usa lagi sa atong mga peers and friends. Kanang it's not that discrimination. What we are after here is the safety for all of us. Diling na makaingon si kuya, makaingon si uncle nga, alaw, si auntie, o si not the member of the direct family nga, wala, wag mo may tuguti nga mga dito sa ilang, makapasuri may nga sa ilang panimalay, kanang mura mo na silang istrikta na, kanang gilikayan naman kami. No, it's not. Let's not make any confusion. Let's not be confused. Let's all be understanding. Oo. Let us understand one another. Nga, ay, dili na lang sa kumusuri nga to sa akong pagumangkon. Kay kanang basig ka na sila, naglikay, bitaw sila. O kanang, ang sa tawag gani, dili na pakatamay, dili na paka-insulto. Magintindihay lang kay naalagi ang threat. Baman kung way kuan ka ng threat, kanang okay raman ta, let's celebrate. Ala, how nice to celebrate with our peers and friends. How nice to celebrate the Christmas and New Year with my uncle, my auntie, my ninang, my ninong, my lolo, my lola, og sa mga dabar cards. It's really very, very nice. Magkakaroon ng mga pag-games, mga palaro during this special event, special occasion. But now it's different, mga friends, mga kagalaan. Oo, kanang sacrifice kitag konti kay naay threat. Oo, naay pangambaba nga ato gilikayan. Kay how can we fight this our enemy if we are not going to be obedient sa papasunod sa kanato sa atong mga otoridad. So wag futile, wag yapoy gamit ang atong kanang gihaguan na sa atong gobyerno, gihaguan na sa tanan gikan patong bulan sa Marso. Kung magbalik-balik lang gihapon kini Rex Ruiz is watching. Hello Rex, Happy New Year. Rex Ruiz Magsambol is watching in California. Happy New Year. Be safe. I hope that you're doing fine. You, your wife and your family, your children and everything. Keep safe. Happy New Year kaninyo dia Rex, ha? Happy New Year gikan diri sa amo sa province of Biliran. Rex Ruiz Magsambol. Be safe. All right. Before we end, mga kagalan, let me continue. This is my appeal. Tanaw ka niya. Iwasan good talaga ang mass gathering. Iwasan. Oo. Mao'y pinaka mabisang paraan pag-iwas ni ani nga COVID. Mura latag ko nga ni balik-balik ta permi pero kinanglang good lagi. Baski nga ni gihapon ako say, oops, uy, naay man dagang tao do sa mga lipat. Labi na diya sa merkado. Diya sa merkado sa mga department stores. Likayan ang pagdukot-dukot diya sa mga tindahan. Labi na karon nga mga tag-adlaw. Dagang tao maghala wanay physical distancing. Paglikay ka mo mga kagalan, kung naminaw mo diya sa inyong tagsa-tagsa mga panimalay, when you go to the market, be careful. Kinanglan mag-face mask, face shield, nya magkuhan ko ng alcohol because we do not know. Wala ta kasayod kung kinsang mga atugan burabangga ay da sa merkado, halos magbalyo-balyo latag mga naong. Diya may tungod kay labi na dida sa merkado, ako naminaw ka mo dida. Observe physical distancing, please. Oh. Labi na karon nga mga takna nga kaning busy buying for the preparation of the New Year. Today and tomorrow, bispera sa New Year. Hala,
sa mga drug, kaning sa tawagan ni, mga convenience store, anin, supermarkets, mga dagkong tindahan, diya sa merkado publiko, di dry and wet market, please. Ayaw mo pagkumpiyansa. O, tawagan natin, dapat may mga authorities kita dito sa atong merkado, magdala-dala ka ng karatula, reminding physical distancing and everything. Just what like dito Manila, gibubuhat dito sa Manila. Dito sa dagko nga mga tindahan. Dapat may pulis na magdala-dala kung naminaw karon ng mga mayors nato. Dito sa mga merkado, magdala-dala karatula observing the physical distancing. And then so that pag ang tao nakakita, mag-observe ang physical distancing. Kung wala niya ng mga reminders, kontrabahala na lang ang movement sa atong mga tao. Dili na mahadlok. Okay? So, gamay na malatag oras mga kaigalaan. Ako na lang ang ato na lang lagi. Again, salamat. Magpasalamat kita. Duha na lang kaadlaw. Mutapo na kita sa bagong tuig 2021. Magpasalamat sa mga tao nga let's all be grateful sa mga tao nga nakatabang kanato while we are facing the midst of the crisis and everything. Magpasalamat sa atong nanay, magpasalamat sa atong tatay. Kung kinsa pa man din na nga gikautangan natong ugbuot, let's all be grateful. Labi na sa atong makakagaw mo is very, very special. Jane Wilson is also watching. Oh, be safe, Jane, ha? To you, Jane, to your husband, to your child, to your family circle, happy, happy New Year. Kanimo din ha. Be safe always. Be thankful. Be safe always. Happy, happy, happy New Year. Okay? So, bisan ka na late, Jane, na wala man tayo eksaktong oras magagalaan, din nilang sa nato temporaryo. Again, Happy New Year. Ang paputok before I forget it. Iwas paputok mga kaigalaan. It's dangerous. It's dangerous. Ang turutot gani di-discourage ka nang magmukpok na lang taklabog kaldero. Hi mate, Happy New Year. Pulpok mo sa lang to just to create a noise sa pagtalo sa kaning New Year, but never mo gamit og mga pabuto. It's dangerous. Maglibot-libot, magtuyok-tuyok ang atong mga kapulisan, ang atong bumbero sa atong lungsod, diha sa mga syudad. Let's simplify our celebration this New Year, mga kaigalaan. Na importante mo tapo kita sa bagong tuig, kompleto nga itong mga tudlo. We are healthy. Nindot, we are strong. Iwas paputok, iwas paputok, iwas paputok. Daghan man ang mga pamamaagi kay asus ayaw mo tuon yan na nga pampas swerte ka ng paputok. Mamalas pa noon ka, mabutan pa imong kamot. Unsa mabuta ka pa na din na, di malas ka pa. Moon kay ang imo gingyap kay para pagtapos tuig nga kaning swerte, ang nagtapo noon kanimo di malas. So that's it. Iwas paputok. Ang liquor, drink moderately. Though it's no more liquor ban, pero kaning drink, you can consume it inside the house. Dili pa pwede mag-inom diya sa mga restaurants, sa mga liquors. Gipapabawal pa ni sa atong municipal task force, interagency task force. You can buy your drink and you can just consume your drink to your home, into your house. Okay? Drink moderately and be happy. God bless us all, mga kaigalan. God bless us all. Happy, happy, happy New Year! Bueno, din nilang sa nato temporary tatapos ang atong tulumanon for the last sa atong tuig 2020. See you next year, 2021, sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Roger Spina. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa paminaw mayong udto. God bless and mabuhay! Happy New Year to all! Happy New Year! I love you! I love you guys! Happy New Year! Bye-bye! Iliranod, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa.
Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Center, this is Control, checking on launch and broadcast sequence. Satellite. Volatiles in phase. In coordinates. It's a go. Audio uplink from center. Comm stream system. A